Okay, isang napakaganda po ng araw sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Lord na tayo muling nagkasama-sama to praise Him, to worship Him, to give Him the highest praise. Na ito po ang sinasabi nga ng kanyang salita na huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Not only physical pagtitipon, kundi we are all spiritually united. Kaya sa araw pong ito, muli bigyan natin ng alay na pag-awit, na pagsambang awit ang ating Panginoon. Sige po, sama-sama nating awitin ang kanyang kahabagan sa atin. Hallelujah, Jesus, so Lord. Thank you, Jesus. Dapat pagkukulan na napagas mo pagsinta habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Yakap mo ako sa aking kahilingan, inibig mo ako nang di kayang tumasan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na paghay at pagas mo pagsikat. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kahilingan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabangiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, yes, Lord. Salamat sa sulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking kahilingan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kahilingan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking. Salamat, Lord. Salamat. Salamat po. Nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabangiran ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay
Salamat. Salamat sa biyaya mo. Salamat. Salamat sa... Yes, Lord, salamat. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Po, opening prayer si Sister Jo, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Oh, thank you, Jesus. We glorify your name, God. Amen. We exalt your name. We praise you, Jesus. Lord, salamat po muli kami. Narito, Panginoon, upang patuloy kang pasalamatan. Patuloy kang maparangalan, Panginoon, na walang ibang maitaas, kundi ang pangalan mo. Amen. Salamat po. Kaya Lord, salamat po. Thank you, Jesus, O God. Lord, salamat po sa lahat ng mga bagay na patuloy na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon, na alam po namin, O God, na ikaw ang Diyos na gumawa ng lahat, Panginoon. Amen. Ikaw ang Diyos na Salamat. may control ng lahat, Panginoon. Thank you, Kaya Jesus. Lord, ang lahat po ng bagay patuloy sa iyo po namin, ipinagkakatiwala ang lahat. Lord, sapagkat sinabi mo, Panginoon, imposible sa tao, pero sa iyo, Panginoon, Amen. walang Amen. Lord, imposible. salamat. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya, aming Salamat, Diyos. Lord. Salamat. Patuloy, Lord, ng biyaya mo, Panginoon, ang siyang patuloy nararanasan ng bawat mga Yes, anak Lord. mo. Salamat. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat. Lord, na alam po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na kasama po namin sa lahat Yes, ng Lord. bagay, Salamat. sa lahat ng sitwasyon, O God, nariyan ka para sa iyong mga Salamat. anak. Kaya Lord, salamat po, salamat. Na hindi kami magsasawang magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat. Sapagkat Lord, walang ibang dapat Salamat, pasalamatan, Lord. Salamat. walang ibang dapat parangalan, Salamat, walang ibang Lord. dapat papurihan, Panginoon, Salamat. kundi Salamat. tanging ikaw lamang aming Salamat, Diyos. Lord. Salamat. Kaya Lord, salamat po na sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat, Lord, sa mga salita mo na patuloy Salamat. na nagbibigay lakas sa bawat mga anak mo. Salamat. Tunay nga, Panginoon, Jesus. wala po kaming kayang gawin kung kami hiwalay sa iyo. Thank you, Lord, Jesus. salamat. Salamat. Sapagkat, Lord, ikaw ang kailangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Amen. Salamat. All we need is you, Jesus. Yes, Lord. Kaya, Salamat. Lord, salamat po. Salamat. Sapagkat, Lord, kung meron kaming Jesus sa aming mga buhay, Lord, sobra pa kami sa sapat, Yes, Panginoon. Lord. Salamat. Thank you, Jesus, O God. Salamat po. Salamat. Kaya, Lord, na sa gabing ito, Panginoon, patuloy, Lord, yung nais mo, yung kalooban mo, Panginoon, ang siyang patuloy, Lord, na maganap. Sapagkat, Lord, the best, Salamat. ang plano mo sa bawat mga Amen. anak mo, aming Salamat, Diyos. Lord. Kaya, Lord, Salamat. sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat, tanging sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Salamat. Muli, magandang araw po sa ating lahat at patuloy ang ating pag-aaral at pagtuturo ng Lord sa atin patungkol sa pagtubos ng ating Panginoong Yesus na yung napag-aralan natin nung nakaraan ay patuloy sa kanyang biyaya, no? Biyaya ang pagliligtas sa atin ng Panginoon at hindi ito bunga ng pinagtrabahuhan o may partisipasyon tayo sa kanyang ginawa. So, dito po sa ating sa araw na ito, muli maraming salamat at tayong lahat ay nagkasama-sama muli. Maraming salamat po mga kapatid na sa araw na ito ay sama-sama nating pag-aralan muli ang ibinigay na mensahe ng ating Panginoon na patuloy ang lahat ng mensahe ay patungkol sa kanyang pagtubos, no? Kasi ito ang dahilan kung bakit kailangan nating lumalim, maunawaan na ang ginawang pagtubos ng Panginoong Yesus sa ating kasalanan ay tapos na at there is no condemnation sa lahat ng mga anak ng Lord. Patuloy na isang mensahe lang binibigay ng Lord sa atin. Sobrang mahal na mahal po tayo ng Lord. Amen! Sobrang mahal na mahal po tayo. Okay, so sa araw pong ito, no, yung mensahe ng pagtubos ay binigay niya sa atin na pagtanggap sa biyaya.
So, marami po ang katuruan ngayon na nagbibigay ng minsan hindi pagkakaunawaan sa tao about biyaya, the grace of God. Sila ang turo nila ay full grace, half grace o no grace, no? At yung iba naman ang katuruan ay kami ang totoo, no, the truth, no? Pero patuloy po na pinapaunawa ng Lord sa atin na isa lang po talaga ang mensahe ng Lord sa atin. Mapag-grace man yan, mapa-full grace man yan, they are speaking that they are truth, no? Isa lang po talaga yan. Kasi po, Jesus brought us, through Jesus, we receive the grace and the truth of God. So, dito po sa patuloy na pag-aaral natin sa 1.9 ang pagtanggap sa biyaya, no? Pagtanggap sa biyaya, ibig sabihin pag-accept po kay Jesus sa buhay ng bawat isa atin. Dito po sa Romans 5:2 na sinasabi niya, sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalwalhatian. Okay? Because of Jesus, tinatamasa natin ang kagandahang loob. Kasi po, ito yung dala-dala ni Jesus nung siya dumating dito na sinasabi ni Apostol Juan, no? The law was given by Moses, but grace and truth came through Jesus. So, yan po yung patuloy na ibinibigay sa ating mensahe ng Lord para mas lalo tayong lumalim, no? Founded with the truth, founded with the grace of God, na dahil sa kanyang biyaya, tinamasa natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya na sabi nga niya, at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa, no? Kasi ito yung mga sinabi ni Apostol Juan na sa mga huling araw, faith, hope, and love, no? But through the grace of God, because ang katotohanan, sabi nga ni Apostol Juan sa John 8:32, we will see the truth, and the truth shall make us free. Because the truth is Jesus, and the grace of God na siyang nasa atin ay ang kagalakan sa ating pag-asa at talagang makakasama tayo sa kanyang kalwalhatian. Kaya, sabi nga, konting tiis na lang dahil ang katotohanan ng pag-ibig ng Lord ay siyang sumasa atin. So, dito po, ang biyaya ay hindi dahil sa ating mga gawa na katulad ng pinag-aralan natin ng nakaraan, unearned or unmerited favor. Ito ay regalo, hindi premyo. Ito ay regalo, regalong walang bayad, no? Sabi nga niya dito sa Romans 4 chapter 4 verse 4, ang sabi ng kanyang salita ay ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa. No, ibig sabihin, tayo wala tayong ginawa, wala tayong tinrabaho, wala tayong dapat trabahuhin pa, no? Kasi ang biyaya ay regalong binigay sa atin ng walang bayad. It is a free gift from God. Grace na isang sobrang ang kahulugan nito ay tumanggap tayo nang hindi tayo karapat-dapat. Pero because of Jesus, ginawa tayong karapat-dapat. Mga kapatid, ito po ang nais ng Lord na talagang lumalim ang bawat isa sa atin. Kaya nga, kailangan magtiwala. Ibig sabihin, kapag ang mga salita ng Lord ay nasa atin talagang yung pagtitiwala sa ating Panginoon, ay siyang mangingibabaw sa atin. So, sabi nga dito sa letter A, magiging matuwid kung magtitiwala. No? Kasi ang tao, hindi siya magkakaroon ng faith o pagtitiwala sa Lord kung wala siyang salita ng ating Panginoong Yesus. Kasi faith comes from hearing. Alam na po natin yan at alam na ng lahat ng mananampalataya. Kaya hindi natin pwedeng persahin ang tao na magtiwala ka. Maging ang mga apostol nung time na kausap nila si Jesus, ang sabi nila, Panginoon, Guro, bigyan nyo kami ng pananampalataya. Sabi niya, kung maging kasinlaki lamang ng buto ng mustasa, no? Ang sabi niya ng Panginoong Yesus, ang iyong pananampalataya
sabihin nyo sa bundok na ito, na lumusong sa tubig, ito'y tatalima. Nang ibig sabihin ng Panginoon, with the Word of God, patuloy po tayong lalakas at tatatag, no? At magiging yung pagtitiwala, ang pagiging righteous natin, talagang makikita mo sa ating buhay because of the Word of God. You know? Sabi nga niya dito sa Romans 3:22, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesu Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o maging Hentil. No? Katulad po nung ipinost ko kagabi, talagang nagkaroon po ako ng joy na siwalat yung bagay na yun with the the guidance of the Holy Spirit, na because the love of God is with us, umabot po sa ating mga hentil. Ipinahayag niya sa atin ang katotohanan na ang biyaya ay dumating sa atin. So, nothing to worry. Tayong lahat ay naging biktima lang po, mga kapatid, kaya ng religious mindset, ng mga katuruan, ng mga ano pa man. Pero dito ay sinisiwalat ng Lord, the grace of God is just because God loves us so much. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nanalig sa Panginoong Yesus. Kasi hindi ka nga makakapanalig, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Yesus without the Word of God. Na katulad nito, tagal na natin kilala si Jesus, tagal na natin naririnig, Jesus, Jesus. Ako, paiyak-iyak pa at that time, paluhod-luhod. Pero yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi naman nakapagbibigay lugod maging sa ating kapwa, no? Bagamat tayong lahat ay nagkakaroon ng pagkakamali, nagkakaroon tayo ng mga bagay na nakakasakit sa ating kapwa, nagkakaroon tayo ng ano, pero makikita natin the guidance of the Lord is with us, kasi pangako po niya ito. God will never leave us nor forsake us, kasi pangako po niya yan. Lahat ng nasa kamay niya, hindi na niya hahayaan. Kaya nga, kapag nakita mo na yung katotohanan, wala na pong pwede pa na maghikayat pa sa iyo, or no, wala na pong kahit anumang grupo or kagaling na magsalita about the Word of God, wala na po, because talaga sinabi po ni Lord, when you see the truth talaga shall make us free. Talagang kalayaan sa katotohanan, kasi bawat salita po talaga ramdam mo na yan. Kasi lahat ng salita na makikita mo rito, si Jesus ang nakikita mo. Kaya yun po yung katotohanan ng mensahe ng Biblia, mula sa luma, sa bagong tipan, at sa testamento ng Holy Spirit in these last days. Talagang it's all about love, because God is love. Ito po yung talagang katotohanan na namumutawi sa ating dibdib, na it's all about love, no? Sabi ko nga po, kasi yung pagiging tao minsan nagkakaroon ng pagkakaligaw ng hakbang, pero makikita mo si Lord itutuwid at itatama ka, because God is love. Ang tao lang po nangungundi na, kaya nga na dito makikita po natin love ay there is no condemnation. Wala na pong kukondena ang ating kapwa kasi hindi ka nagsisimba, kasi hindi ka dumadalo, no? Kasi kailangan mong ganito, kailangan mong ganito. Nagkakaroon po ng diferensya na hindi makatotohanan ng hakbang, kasi they are forcing us to do something which is hindi na po dapat. No, they are forcing us to do this. Kaya makikita mo po makikita mo ang kaibahan ng pag nasa truth ka na Makikita mo yung turo na you have to do. No, nakikita mo na po 'yun. Kasi sa pamamagitan ng salita ng Lord, kapag ang katotohanan ay nasa iyo, makikita niyo po sa kada mga mensahe at salita, no? Done. Kasi tinapos na po ng ating Panginoong Yesus. Kaya, sabi nga dito sa letter B, pagtitiwala lang para mapatawad. Kasi, hindi na po ito yung, hindi ka pa napatawad. No? Yung kaisipan na
nagawa ako, may nagawa ako, may nagawa ako. No, nagkakaroon ng ano bang tawag doon, yung hindi kaukulang pangunawa, no, doon sa katulad. Sabi nga rito sa Romans 3:25, no, sabi niya, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog, o si Jesus po ito, upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ng Diyos ito upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at pinagpaumanhin ng mga kasalanang nagawa ng tao. So, makikita po talaga natin it is because of the love of God Kasi kung di tayo mahal ng Panginoon, hindi niya isusugo ang kanyang anak para dahil lang sa kanya ay tubusin tayo. No, sabi nga ng kanyang napag-aralan natin ng mga nauna, hindi tayo karapat-dapat kasi walang pwedeng makalinis ng ating kasalanan. Walang pwedeng gumawa. No? Kaya dito, yung nagsasabi na, kailangan mo nang humingi ng tawad, kailangan mo nang yung repentance po, ginagamit nilang parang force sa mga tao, instead of share the love, the Word of God, no? At ang Word of God po ang siyang kikilos kasi hindi tayo. Kasi ang tao lang nangongondena na ang tao ay makasalanan. Pero ang Lord, katulad nung talibughang anak, anumang kasalanang nagawa niya, nung bumalik sa kanyang ama, hindi na nila pinag-usapan yun. Pero sa tao, nagkakaroon ito. Pero kaya nga dito sa kaunawaan ng pagtitiwala sa na patawad na ang ating mga kasalanan kasi because of Jesus, we forgive our sins yesterday, today, and forever. At yan po, marami pong nagkakaroon ng argumento dyan. It's all about, sabi nila, pinatawad ka na rin lang pala, patawad na pala yung kasalanan mo. So, malaya ka nang gumawang kasalanan. Ang laki pong issue nyo sa panahon ito. Pero, if you see the grace of God, talagang lumalim ka na sa pagkaunawa mo sa katotohanan, makikita nyo po, ang buhay mo ay palayo ng palayo sa kasalanan. Hindi po ang tao ang magtutuwid sa atin, kundi katulad ng ginawa ng Lord kay Apostle Paul, no? Individual po nating ma-encounter ang Lord. So, sabi nga po rito sa letter C, mapapawalang sala dahil sa pananampalataya. No? Nung sa katotohanan, nakita mo na yung katotohanan sa piling ng Lord, sabi nga rito, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad sa kautusan. Though dito po marami po nakakamiss dito sa kautusan kasi kapag kautusan ang naiisip ng tao it's all about law. No, bawal yan, bawal dito, no? Dito po ang ibig sabihin po ng kautusan talaga rito, it is based performance. Kasi sa law makakamit mo ang isang bagay through performance. Pero dito ay pinagkita po, maliwanag na ang tao ay pinawalang sala. We are all forgiven po. Tayong lahat ay pinatawad. Tao lang po talaga minsan nang hindi makapagpatawad. Pero with the Word of God na patuloy na maririnig ng tao sa buhay niya, makikita niyo po, makaka-adjust ang tao. Hindi po tayo ang pepersa sa tao na mag-adjust. The Word of God itself, siya po ang kikilos at kikilos. Sabi nga po ni Apostol Pablo, walang nasasayang. No? Kaya lang po, minsan, sa sariling sikap po, nagkakaroon po ng nais nila ganito, ganyan. Pero through the Word of God po, ang Panginoong Yesus, ang kanyang salita, ang siyang kikilos at babago sa atin. Katulad po, nung ginawa ng Lord kay Apostle Paul. Si Apostle po, 180 degrees, no? Ang pagtalikod niya. Hindi po siya 360. Pagtalikod niya, about face sa kasalanan, bago na po siya. So,
ganyan po ang patuloy na ipapaunawa ng Lord sa atin in a different way. Kasi may kanya-kanya po tayong encountering to God at may mga proseso po siya sa atin na iba-iba. Hindi po nagbabago ang Lord at talagang bawat isa sa atin ay napakahalaga sa Kanya at may ginagawa po ang Lord sa bawat isa sa atin. So katulad po ng nangyayari sa mundo ngayon, lahat po ay balisa at abala, especially this extended lockdown. Pero makikita niyo po, through God, hindi po niya tayo pababayaan at hindi po natin mararanasan kung anong nararanasan na kabalisahan ng mundo. Katulad po ng mensahe ng Lord, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. So, dito po sa pag-aaral ng kanyang biyaya, no? Sa pagtanggap ng kanyang biyaya ay patuloy na kaganapan sa ating buhay na magtiwalang lubos sa ating Panginoon. At magkakaroon po tayo niyan ng pananampalataya sa Lord because of His Word. No? Dahil po sa kanyang mga salita, tatatag at titibay ang ating pananampalataya. Kaya nga, isa lang po ang papel natin sa mundo talaga. Spread the love of God. Spread the Word of God. And the Word of God itself, siya po ang kikilos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ito po ang main points ng ating pag-aaral sa 1.9 na magtiwalang lubos, walang dagdag na nagawa, no, ang tao para sa ating kaligtasan. Kasi kapag may idadagdag pa sa ating kaligtasan, ito po hindi na biyaya. Katulad ni Apostle Paul, na binigyan siya ng karunungan ng ating Panginoon, by the grace of God, we are all saved. Hindi po sa sarili nating gawa at kakayahan. Kaya nga, ang biyaya ay di gawa, no, unearned and unmerited favor. Ito ay regalo, libre lang po. Libre ang bagay nito. Kaya wala na po tayong dapat ikabahala dahil ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon ay siyang sumasa ating lahat, mga kapatid. Kaya maraming salamat. Kahit maiksi lang po ang ating pagsasama, ang pagkilos po ng Lord ay nasa ating lahat. So, maraming salamat po sa inyo mga kapatid at sa lahat po ng nakikinig sa aral na ito na hindi po ito mula sa tao, kundi ito ay galing sa Panginoon na ginagamit ang tao. Sabi nga po nila, makakagawa ka dahil sa Panginoong Yesus. Hindi natin kaya kung wala si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka lang sapat. Sobra-sobra ka pa sa sapat. Through Jesus, lahat po ng bagay ay mapagtatagumpayan. Through Jesus, ang lahat po ay makakaya. Kasi kasama natin siya at siya ang sumasa ating lahat. Ano po? So, maraming salamat. Mga kapatid, lalo sa Marilao, sa ating mga kapatid na nakikinig sa mensaheng ito. Maraming salamat po sa inyo at miss na po namin kayo. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, sama-sama nating pasalamatan ang ating Ama, ang ating Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-aaral nito. So, Ama, maraming salamat po muli. Kahit sa maikling oras at maikling sandali na kaming lahat ay nagkasama-sama ng aking buong pamilya at ng aking mga kapatid na mga nakikinig. Maraming salamat po aming Ama sapagkat ikaw ang siyang patuloy na gumagabay at umapatnubay sa amin. Salamat po sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng pangunawa sa ginawang pagtubos ng Panginoong Yesus at ito'y minsan lang na hindi na ito mauulit sapagkat ang pagtubos na ginawa ng Panginoong Yesus ay panghabang buhay, panghabang panahon at pangwalang hanggan. So, ang kaganapan po noon, ngayon at bukas ay ganap at sapat na sapagkat ang Panginoong Yesus ay higit pa sa sapat. So, maraming salamat po. Kaming lahat ay lumalim sa pagkaunawang ito na ginawa ni Yesus ay sapat na at ganap. So, maraming salamat
for your grace, O Lord. Salamat po sa iyong biyaya dahil ang lahat ay buong-buong ginawa mo na. Nung sinabi mo sa krus, bago ka malagutan ng hininga, nung ikaw ay nagkatawang tao, it is finished. Tinapos mo na po ang paghihirap ng tao. Tinapos mo na po ang karamdaman ng tao. Tinapos mo na po ang kahirapan. So maraming salamat po, Lord. Nawa, sa panahon na ito, Lord, salamat. Marami po na mga kapatid ko pa ang makakaunawa sa katotohanan ito na ang pag-ibig mo'y wagas, ang pag-ibig mo'y dalisay, ang pag-ibig mo ang siyang buong-buo na ibinigay mo sa amin. So, salamat po sa pagtitiwala, salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin na patuloy mong ibinibigay sa aking mga kapatid at sa aming lahat at sa lahat po ng tao sa mundo na dumadanas ngayon, Lord, ng sinasabing pandemic. Lord, salamat. All we have to say is maraming salamat. Wala na po kami pwedeng sabihin pa sa iyo because you did the best for us. Lord, ikaw lang po nakakaalam kung anong the best sa amin at sapagkat ito ang plano mo sa aming lahat. Lord, God knows best for us. So, aming Ama, maraming salamat po na ibinabalik namin sa iyo ang walang hanggang kapurihan, kapasalamatan. Lord, maraming salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin. Ang lahat po ng ito, sa pangalan po ng aming Hari, ang aming Panginoon. Lord, ang aming Panginoong Jesus. Amen po. Amen and amen. Maraming salamat.